pagalitan natin, pagsabihan natin, pangaralan natin ang mga taong tamad. Baliktad kasi tayo minsan eh. Kung sino pa yung tamad, siya pa yung ginagantimpalaan. Tayo po mga magulang, minsan guilty kayo dyan. Hindi po ba? Masyado niyong bine-baby yung inyong mga anak. Anong sinasabi niyo? Kawawa naman yung anak ko. Sinong pinaparasahan niyo madalas? Yung mga masasipag niyong anak. Yung mga walang tigil na nagtatrabaho. Sinong palagi niyong hinihingan ng pera, tinapakiusapan, Alam niyo po, bakit meron mga tao ang nagiging tamad? Hindi lang dahil pangit ang ugali nila. Pero meron mga tao piniling maging tamad. Bakit? Nagsawa, napagod. Kasi palaging sila na lang yung nagtatrabaho. My dear friends, reward the active, the diligent, the ones who work hard. Tandaan niyo po, naiinis ang Diyos sa mga tamad. Hindi natutuwa ang Diyos sa mga taong walang ginagawa. Tao ang natutuwa sa mga taong walang ginagawa at mas malala pa. Yung kakaunti pang nasa kanila, sinasayang pa nila, nilulustay nila. Tayo ay ginawa niya that we should bear fruit and multiply, that we should work the land that God has created. Kung ang Diyos na gumawa sa atin, marunong magpagod, magtrabaho, tayo pa kaya mas padapat tayong magpagod at magsipag. Ano po ang dahilan? Bakit po yung mga taong ngayon nagkakasakit? Dahil sa mga maling pinipili niya. At anong ibig sabihin ng maling pinipili? Wrong lifestyle. Dahil ginawa ng Diyos ang katawan na ito na malakas, na magtatagal. Pero dahil sa mga maling pinipili natin, humihina ang ating pangangatawan, humihina ang ating mga organs. Kung malakas po ang inyong pangangatawan, kahit na may virus, kahit na may bakterya, expel po niya, ilalabas niya. At ano po yung maling lifestyle o pinipili natin palagi? Katamaran. Just accomplish one very important and meaningful thing in your life every day. Kahit 1% lang, kahit isang bagay lang, ang gawin mo araw-araw. Sapat na yon. Be better today than yesterday, even if that is just 1%. Bakit po? Dahil ipunin mo yung 1% yun araw-araw. Kung nagpapakabuti ka, nagpapakagaling ka, in 365 days, ano po yung 1%? That is 365% that you are better. Kaya, yan po yung atin bigyan ng pansin. Kahit ng 1% lang, pagpaguran natin, ayusin natin ang ating buhay araw-araw. Remember, my dear friends, there is no secret shortcut to success. Because if you're trying to find a shortcut to your success, you will cut short your success. Wala pong madaling paraan, daan papunta sa langit. At ang sabi nga ng santo, ang hagdanan papunta sa langit ay ang krus ni Kristo. Ano ang krus ni Kristo? Yan ay paghihirap at pagsubok. Matuto tayong yumatap sa mga kapaguran ng ating buhay at maniwala tayo at magtiwala. Pag nakikita ng Diyos na ikaw ay tapat, ikaw ay pagpapalain. God blesses the active, the diligent, those who work hard. So work hard for one thing, and God will reward you abundantly.